Isang content creator nga and isang vlogger ang nag-viral sa social media ngayon. Ang tinutukoy ko, walang iba kundi si Sir Gavin. So, kung naka-follow kay Sir Gavin, alam mo na everyday siya nag-upload ng video. Vlogs, pranks, challenges. Yun yung kadalasang content na ina-upload niya sa kanyang Facebook and YouTube account or channel. So, halos lahat ng followers na sanay na ganon yung nangyayari. Na everyday, merong inaabangan na panibagong video. Pero itong mga nakarang araw nga, tila hindi kasama si Sir Gavin sa mga vlogs nila. So, yung mga tao, of course, nagtaka. Lalo yung mga sumusubaybay talaga kung bakit wala si Sir Gavin. And, yun na nga, this video was uploaded. So, sa video nga na to, in-explain nila kung bakit tila wala si Sir Gavin itong mga nakaraang video. And it seems like merong mga pinagdadaanan or may mga problema at iniisip si Sir Gavin. And dito nga sa video na to, tila nag-hyperventilate si Sir Gavin and sinugod siya sa ospital. May kita rin sa video na parang naninigas yung katawan niya, yung mga kalamnan niya. And yun nga, nabanggit nga ng nurse doon sa parang hospital na pinagdalan sa kanya na yun nga, nag-hyperventilate nga siya. And I guess dahil nga sa anxiety and depression. So dito sa video na to, na-explain nga nila Elma and nila Allen kung ano yung possible reason ng anxiety and depression ni Sir Gavin. Na parang, may matagal na siyang pinapasan ng dinadala. Bumigay na lang siya ngayon. Sa tagal niyang pinapasan yung mga dalahin na yon regarding sa, of course, parang siya yung inaasahan. And of course, hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niya mag-grind. Kahit napagod na siya or gusto niya magpahinga, hindi pwede. Parang mga ganung bagay. And yung mga expectations, kumbaga, ng mga tao sa paligid niya, kailangan niyang ma-meet. And kailangan lahat perfect. Kumbaga, kailangan galawan niya lahat. So, yung pasanin na yun is parang, bumigay na sa buong katawan niya. Kaya nangyari itong bagay na to. And hindi naman natin makakaila yun, no? Kasi, may kita naman natin na parang, hindi naman maliit na content creator Sir Gavin, di ba? Alam naman natin yon. So, malaking content creator na Sir Gavin ngayon. Pero, yung uploads niya is daily, man. Daig pa niya yung, yung mga baguhang content creator na siya parang, still grinding. Nakakala mo parang hindi siya ganun kasikat. Hindi siya ganun kakilala. So, may kita mo talaga na parang, kailangan laging umiikot, no? Yung laging meron siyang mailalabas na content, kumbaga. So, marami nga ring fans si Sir Gavin ang nag-point out sa mga previous shared posts ni Sir Gavin na may kita nga sa screenshot na to na may depression talaga doon sa mga shared posts niya, no? Na meron talaga siyang dinadala at meron siyang iniisip at bumabagabag sa isip niya. And dahil nga dito, inulan ng napakaraming simpatya si Sir Gavin galing sa kanyang mga fans. And actually, dito nga sa post na to, kung saan, title is Pasan, this is actually happening real time while I'm recording this video. Sobrang dami pa ring mga comments ang nagdaratingan. Like, ngayon mismo, this is live. Ngayong oras to habang sinushoot ko tong video na to. Sa kabilangan ng maraming simpatsya na to, tila may mga tao nga na hindi nagustuhan. May mga taong may napansin at hindi nagustuhan sa video na ito. Sabi nga dito, iba talaga pag alipin ng salapi at may lifestyle ka na gusto i-maintain para sa pera. Willing ka magmukhang tanga, gumawa ng mga delikadong prank, pati yung privacy mismo, masasayangan ka pa kung di mo magagatasan. Iba talaga ang pera. I'm really worried for him. Pero bakit need na naman videohan yung critical private incident na yan? That's right. Na namatay papa nila, nag-video rin siya at ginawang vlog. Tapos now, na siya yung critical video pa rin, hindi ba nila pwedeng bigyan ng konting amount of decency yung private lives nila? Kahit public figure sila, especially sa critical moments na ganyan. They cry for respect dahil puro bash, but they can't give decency to themselves. Ano ending? E di mas malalang mental health issue? Mental health issue is dangerous, but we must not forget that it is also us who needs to be accountable to our own actions to approach the mental health issue itself. Sayang, nag-expect pa naman ako ng ganung level of understanding sa kanya, lalo na may master degree siya. Can you call that a passion for vlogging? Nilamon na ng internet points at gusto lagi maging relevant.
There was even a clip na paalis na sasakyan nila papunta hospital, then yung isang kapatid hinabol yung sasakyan while holding a fucking camera. Like, nasa near death yung kapatid ko pero hindi ko kunin yung camera. May mga tao nga, no, na medyo parang hindi nagustuhan yung kahit nung moment na parang inaatake si Sir Gavin at nag-hyperventilate siya is parang yung mga tao sa paligid is nakuha pang mag-vlog and parang kunan ng camera, yung mga pangyayari and parang hindi nila matanggap na in-edit pa yon, nilagyan ng background music or something like that and na-approve siyang i-upload for this video. Dahil nga sa ganung kadahilanan na parang wala na bang privacy, parang lahat na lang kailangang i-vlog, lahat ng moment, like, like, nga, nasabi nga dito na parang near death na, pero bakit kailangan unahin pa yung, i-set yung camera and i-vlog lahat bago, intindihin yung inaatake or nag-hyperventilate or Sir Gavin nga. Ito yung comment reaction ang hinihintay ko. May feeling akong scripted yung sa audience part. Feeling ko, kinausap nila mga diehards nila through their own private GC to flood it with positive comments and get well. For this specific comment, I mean, I doubt it, man. Parang sobra na ata yan. Parang hindi na ata makatotohan na parang gumawa sila ng GC to talk to their fans para mag-comment ng get well or like positive comments. Parang sobra naman ata. Sobra naman ata yun. Sobrang fiction na yung comment na to, no? Isa lang masasabi ko, no, na yung nangyari kay Sir Gavin is totoo kasi may kita natin na dila talaga sa ospital, di ba? Na-check talaga siya ng nurse, kasama naman yun sa vlog. So, alam natin na may nangyari talaga sa kanya. And again, depression, mental health issue is hindi napaka-dangerous na bagay, no? Hindi yan simpleng usapan lang. Kailangan niya ng panahon and kailangan niya ng atensyon, no, para maayos and of course para may alis mo yung isip mo sa putik na yon na kinalulubugan mo, which is that mental health issue, that depression or anxiety, which is parang kumunoy kasi, no, parang hihilain kanyang pababa and parang feeling mo walang taong nakapaligid sa'yo para kumilos sa'yo pataas. So yeah, it's not a simple conversation na parang pwede nating it's not a simple thing na parang madali lang gamutin, no? Kailangan talaga ng atensyon. I hope na maging maayos sa Sir Gavin. Get well soon, man. And comment down below kung ano tingin nyo sa dalawang panig na yon and kung ano yung mga komento nila tungkol sa bagay na to na nangyari. But yeah, that's it.